Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Para to sa mga no-contact situation na nakikibalita sa mga person nila. Ayan, start na tayo. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, meron kang tao dito na nagiging maayos yung kanyang kalagayan. Kung madalas mo makita yung 444, meron kang tao dito na nagiging balance yung kanyang sitwasyon, nagiging maayos siya dito. Meron tong mga kahilingan na unti-unti niya nang nakakamtan. So, nakikita ko dito, kaya yung iba sa inyo hindi ka kinokontak ng tao mo, busy to. Busy to sa kanyang mga ginagawa. Meron tong mga ginagawa sa social media, yung iba. Meron kang tao na busy sa kanyang pinagkakakitaan. Nakikita ko dito, nagiging popular siya dito. Pwede rin meron kang tao dito na merong, yung bang tipong content creator, YouTuber, vlogger, or meron siyang ginagawa dito na kung saan pumapatok. Nakikitaan ko dito, turing ka ng tao nito family. Tinuring ka niyang ganun, okay? Kumbaga, hindi ka nito tinatanggalan sa puso niya. Kumbaga, andun pa rin yung kanyang pagnanais na mabuo yung pamilya. So, nakikitaan ko dito, meron kang anak sa tao na to, naging tapat ka dito. Ganun pa man, kahit may ganun siyang pag-uugali na turing niya, ikaw ay family, ikaw yung kanyang talagang gusto makasama dito. Kaya tong tao na to hindi ka lang nabibigyan ng oras, panahon dahil meron tong mga pinagkakaabalahan. So, nakikitaan ko dito, naninimbang-nimbang tong tao mo. Kumbaga, busy siya ngayon sa kanyang pangkabuhayan, sa kanyang kita. Wala naman ako nakikita ditong third party. Dun sa iba, wala ako nakikita ditong third party. Ang pinaka-third party dito ay umaagaw sa atensyon ng tao mo ay yung kanyang popularity, yung kanyang paglago. Doon siya nakapokus para bang excited siya sa mga nare-receive niyang blessing dito. Kasi nakikitaan ko dito na ang tao mo ay nananagumpay. So, nakikita ko dito yung iba sa inyo, hinihiling mo to or pwede rin sabihin may paghiling na ginagawa ka dito pero wala pa rin nangyayari. Ito rin nakikita ko, wala pang usap sa inyo ng tao na to. Kasi itong tao mo nagiging siyang popular na kung saan doon siya nakatuon sa paglago ng kanyang kapirahan. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na nagsusumikap tong tao nito sa paglago niya. Nagiging siyang balance sa sitwasyon, nagiging masaya siya dito dahil sa mga natatamasa niyang tagumpay. O pwede rin sabihin, energy mo to, okay? Kung madalas mo makita yung 444, meron ako nakikita dito na nagumpay, nagtatagumpay siya, masaya siya sa kanyang kinalalagyan. Kaya lang meron siyang tao dito na hindi siya pinagtutuunan dahil sa tagumpay na nararanasan niya dito. Meron itong ginagawa sa Facebook na kung saan nagiging positive yung resulta ng ginagawa niya.
Talagang tinatrabaho to ng tao mo. Ito na yung nakikita ko. Masyado siyang busy sa kanyang ginagalawan, sa kanyang ginagawa dito. Yung iba sa inyo, meron kang tao dito na wala nang pahinga dahil sa kakaisip, kung ano yung kasunod niyong gagawin. Meron pag-iintay. Meron dito nag-iintay. Yung iba sa inyo, no, meron dito nag-iintay. Meron ako nakikita Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. So, nakikita ko dito na meron kang tao dito na nagiging logic lang sa sitwasyon. Depende sa yung ang kinikilos ng tao na to. Ito lang nakikita ko. Kung wala kang oras sa kanya, wala din siyang oras sa'yo. Kumbaga, hindi siya yung mga utak yun nananig sa tao mo. Ito lang nakikita ko. Matalino to mag-isip. Hindi to basta-basta nagpapaano sa kanyang nararamdaman or nagpapasakop, ano. Mas pinapriority nito yung kahihinatnan o yung kung ano yung ibinibigay mo sa kanya. Ganon din yung isinusukli niya dito. Ito lang nakikita ko. O pwede rin ikaw to, energy mo to. Mga nagiging kang matigas or pwede rin sabihin na hindi ka nagtutuon muna sa mga ibang bagay, ano. Ito lang nakikita ko. Nakikitaan ko dito yung paglaya niya sa sitwasyon. Nagiging maayos ang lagay ng tao mo dito. Andun yung kanyang authority. Nagiging siyang masigasig, nagiging siyang maayos. Meron siyang mga gustong gawin dito. Ito rin nakikita ko. Yung bang mas priority niya yung kanyang tagumpay? Meron kang ganun. Kung ito man tao mo ay dinidma-didma mo, no? Nagsusumikap ng tao nito dahil gusto niya magtagumpay. Kung ikaw man yung nagtatagumpay dito, itong tao mo gusto niya ding magtagumpay. Kaya todo effort ang ginagawa niya dito para magtagumpay. So, nakikita ko dito, andito yung authority niya, yung kagustuhan niya sa tagumpay. Yung iba sa inyo, meron ka ditong tao na nagiging maayos yung sitwasyon, nagiging maganda yung kanyang hinaharap. So, nakikita ko dito na alam niya yung kanyang ginagawa, nagiging independent. Yung iba sa inyo, wala pa rin tong kapartner. Yung iba ha, hindi halos lahat ha. Yung iba sa inyo, meron kang tao dito na Aries, wala pa tong kapartner, priority niya yung kanyang tagumpay. Ito lang nakikita ko, andito yung kanyang pagiging leader para sa kanyang sarili. So, meron siyang gustong mangyari or patunayan, ganyan. Mahal ka pa rin ito. Mahal ka pa rin ito. Pwedeng ikaw yung nagtulak sa tao nito kung bakit siya gusto magtagumpay. Meron siyang gustong makamit dito. Minamahal ka pa rin niya din eh. Ito rin yung mensahe, ano. Yung iba naman sa inyo, nakikita ko dito, meron dito nagmamatigas. Alam mo yung tipong ganun. Meron dito nagmamatigas. Kumbaga, ini-enjoy niya yung moment niya. Wala siyang pake. Ganun. Wala siyang pake sa kapartner niya. Bahala siya sa gusto niya, bahala din siya sa gusto ko. Parang ganun. Bahala ka sa gusto mo, bahala ako sa gusto ko. Ganyan. Dedmahan kayo. So, nakikita ko dito, nagsusumikap tong tao mo. Talagang nakatuon to sa, sa kaperahan niya. Samantala ikaw dito, wala ka na lang pakay, bahala siya. Ganun yung energy mo. Pero itong tao mo talaga nagsusumikap sa kanyang kaperahan, sa kanyang pag-unlad. Meron siyang gustong patunayan. Meron siyang gustong buuin para sa kanyang sarili. Andun yung kanyang determinasyon. Andun yung kanyang pagbabago. Andun yung pagnanais niya sa pagbabago. Gusto niyang maging matagumpay, gusto niyang maging independent, gusto niyang maging financially stable.
So, nakikita ko dito, yung iba sa inyo, meron kang tao dito na nagpupunyagi, nagtatagumpay sa mga ginagawa niya. Meron kang tao dito na merong ginagawa sa social media na kung saan nagtatagumpay to. Kumikita to ng maayos, nagiging stable yung buhay niya, nagiging siyang matatag. Kontrolado niya yung kanyang sarili, yung oras niya, walang nagmamando, walang nagkokontrol. Priority niya ang pera, ganun. Priority niya ang kanyang future, kabuhayan. Meron kang tao dito na nagiging masigasig, nagiging matagumpay sa ginagalawan niya. Hindi nagpapakalugmok, okay? So, ayaw nito na may stuck. Ayaw niya may stuck sa nakaraan. Pwede nagkaroon ng realization, nagkaroon ng pangunawa. O pwedeng energy mo to, okay? Kung ikaw man dito meron kang mga ginagawa sa social media na nagtatagumpay, andun ka nakatuon sa priority mo sa buhay. Pero nakikita ko dito, mahal niyo pa rin naman ang isa't isa. Andun pa rin yung love, hindi pa rin nawawala. Kaya lang, pwede rin sabihin na nananaig lang sa'yo at sa kanya yung ego. Pareho pareho kayong may pride. Ito lang yung nakikita ko. Pareho kayong may pride. Ayan. So, tingnan pa natin dito sa situation. Excuse me po. So, meron ditong gabay. Yung iba sa inyo, nakikita ko dito, meron ditong pinoprotektahan ni Archangel Michael, ano. Pwede rin sabihin, isa sa inyo, or yung iba sa inyo, okay. Yung iba sa inyo nagdadasal, or pwede rin ang tinatawag mo si Archangel Michael for protection, nahingi ka ng gabay. So, nakikita ko dito, tinutulungan ka dito, walang sino man ang makakapanakit sa'yo, okay? Kasi, dito, malakas yung yung faith mo, malakas din yung protection mo. Ito lang nakikita ko. So, blood ties, inner circle. So, nakikita ko dito yung family. Pwede yung iba sa inyo, yung tao mo dito, kaya nakatuon sa tagumpay niya dahil gusto niyang bigyan ng maayos at maganda at maayos yung pamilya. Pwede rin gustong makabawi. So, nakikita ko dito, more family siya ngayon or gusto niyang bigyan ng magandang, yung marang good provider, gusto niyang matugunan yung pangangailangan ng pamilya. Kung kayo nagkaroon ng hiwalay nito, meron tong pagpaplano dito na gusto niya pa rin mabuo yung family. So, meron tong proposal. Pwede rin sabihin pag ayos ng lahat, okay ng lahat, stable na siya dito, meron dito mag-aalok ng proposal sa'yo, meron ditong commitment na parating, meron siyang i-offer dito. Kasi yung iba sa inyo, nakikita ko dito na nagiging stable yung tao mo. Lalo-lalo na sa financial niya. Nagiging maayos. Ito yung gusto niya mangyari. Buuin ng family, maging maayos ang lahat. Wow, andun pa rin yung desire, okay? Andun pa rin yung sexual chemistry. Hindi ka nito malimutan. Andun pa rin yung pagnanais ng tao nito. Andun pa rin yung pananabik sa'yo, okay? So, lesson learned. Marami na siyang natutunan dito. Pwede yung iba sa inyo, marami siyang natutunan sa'yo at gustong bumawi. Marami na siyang naranasan, okay? Meron tong na-complete. Parang na-complete niya yung cycle sa inyong dalawa. Inaayos niya na yung sarili niya. Pinagbubuti niya na dito yung sarili niya. Binabago niya na yung sarili niya. Nagkakaroon na siya ng transformation. Alam niya na yung gusto niya. Gusto niya yung family. Gusto niya yung family sa'yo. Okay? Gusto niya magkaroon ng pamilya. Diba? Reconciliation. So, gusto nito makipagkita sa'yo. Nagkakaroon na to ng spiritual union. Yung iba sa inyo, madalas mo itong maisip.
So, nakikitaan ko dito, kaya may lumabas ito si Archangel Michael. Pwedeng naayos mo na yung sarili mo, naayos na rin niya ang sarili niya, pagsasamahin muli kayo, pagkikitain mo muli kayo, stable ka na, stable na rin siya. So, andun pa rin yung desire, hindi nawala yung desire, hindi nawala yung pagmamahal. Kumbaga, nagkaroon lang kayo ng separation para meron kayong ayusin sa bawat isa. So, ito lang nafe-feel ko, no? So, meron ditong natapos na yung cycle, merong pagkikitang muli, merong reconciliation, andun pa rin yung init ng nararamdaman. Meron pa rin desire sa bawat isa. Soulmate mo to, okay? Pareho kayo ng naranasan, pareho kayo ng sitwasyon, pareho kayong nalungkot, pareho kayong nagkaroon ng pasakit. So, yung nangyari sa inyo, lesson yun para sa inyong dalawa, para mag-grow ka, mag-grow din siya, at pag kayo'y sapat na, okay? Kung kayo'y okay na, diyan na kayo pagtatagpuin dito. So, nakikita ko dito, merong mga tao na merong masamang behavior sa inyo. Merong involved na ibang tao. Kung bakit naging toxic yung relasyon, okay? Pwedeng merong sumausaw, merong nanira, merong gumulo, merong naging poison sa koneksyon. Merong pinadumi yung isip, merong nag-chika-chika about sa tao mo, about sa iyo, kaya lalong gumulo, ano? Ito na yung mensahe. So, nakikita ko dito, meron ditong involved na ibang tao na gumulo, mahilig magdrama, pwedeng sumira sa koneksyon nyo, sinira yung koneksyon nyo, yung pagsasama nyo. So, meron dito nagbigay ng chaos, nagbigay ng masasamang chika, balita, okay? So, merong sumira talaga sa koneksyon nyo. Ito lang yung nakikita ko. Pero kahit sinira yung koneksyon nyo, andun pa rin yung magnetic para sa inyong dalawa. Hindi mo ma-explain ng sarili mo na parang hinihila ka pa rin sa tao na to, ganun din siya. Andun pa rin yung magnetic attraction sa inyong dalawa. Kahit merong mga sumisira, may gumugulo, hindi pa rin nawawala yung desire. Desire mo dito, ganun din siya. So, meron nga lang dapat ayusin, okay? Pwedeng inayos niya na yung sitwasyon niya at ganun din ikaw. So, itong taong ito, magbabalik to. Yung handang-handa na siya. Kasi dito, nagkakaroon na siya ng panibagong yugto ng buhay niya na gusto niya ay family sa'yo. Ito na yung nakikita ko. Gusto niyang mabuo yung family. Ikaw yung gusto niyang makasama. Ikaw yung kanyang hinihiling dito. So, ito na yung nakikita ko. Hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.